Milagro, ika nga ni Coach Tim Cone. Jamie Malonzo and Isaac Go update. Makakahabol ba this conference or hindi? Barangay Ginebra nahanap na ang lunas para talunin ang Beermen. RJ Abarientos na sa Ginebra na tumanda. At bihira ito, former import ni Coach Tim Cone na si Sean Chambers. Fan din ni Brownlee. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. So about muna tayo rito sa nangyaring Game 3 ng Ginebra at SMB sa semis. Nakita naman natin ang kahinaan ng San Miguel Beermen sa nangyaring laro nito lang na kung saan dito nga po makikita ang kahinaan ng SMB sa takbuhan, lalo na kapag andyan sa loob si Junmar Fajardo na siyang madalas naiiwan. Kung mapapansin nyo sa bilis ng takbuhan at pasahan ng Ginebra, hindi nga po gaano nakakasabay rito itong bigman ng SMB na si Junmar Fajardo, mapa-opensa o depensa ng Ginebra. Dahil kapag fast-paced na nga po ang gamit na game plan ng Ginebra, ay grabe yung hirap niya na pinagdaraanan kalaban ng Ginebra. Kung papansin ninyo sa ganda nga po ng ginawang adjustment ng Ginebra sa Game 3 ng semifinals na to, na kung sa ay ang gaganda ng pasahan na nagawa o nagagawa rito gamit ang bilis, mapa-opensa man o depensa dito ng Ginebra. So si Junmar Fajardo nagkakaroon na lamang ngayon ng good stats kapag maliit yung dumidepensa sa kanya. So syempre, kudos kay Coach Tim Cone dahil sa ganda ng game plan na nilalatag niya kontra SMB na halos nakita natin kung paano lumabas yung kahinaan ng SMB na pupwede nga pong magamit talaga para matapos ng Ginebra ang seryeng ito. So, ma-maintain lang nga po na ganito kaganda yung nilalaro ng Ginebra, mapa-depensa or opensa, ay tiyak na walang pag-aalinlangan pwede sila ang makapasok sa finals. At mapunta naman tayo rito kay RJ Abarientos. So, may na-realize nga si RJ Abarientos sa kabila ng paglalaro niya overseas sa KBL and Japan B-League na marami pa nga po dapat siyang matutunan talaga. At nakita niya nga yun ngayon sa paglalaro niya kasama ang Barangay Ginebra. So nagustuhan nga ni RJ ang nangyayari sa kanya dito sa Ginebra dahil sa ganda ng mga aral na natututunan niya sa team na to, na kung saan ninanais niya nga po dito sa team na to tumanda rin. So unang season nga sa paglalaro ni RJ sa Ginebra, dito niya nga po nakita na ang team ay may strong culture and discipline, na kung saan may natututunan siya sa gaya ng mga veterano sa team like Tenorio, Thompson, Japet, Justin, and JDV. At dito nga kay Coach Tim. So natutuwa si RJ dahil sobrang laking bagay as a rookie rin na naandito nga raw siya sa Ginebra. Una na nga raw yung advice ng tito niya on and off the court. Tapos yung guidance nila Kuya LA niya para sa ikatatagal ng karir niya. At about naman sa nangyayari or na-experience niya rito, gaya na lamang kontra SMB, dito niya nga raw po napagtanto na marami pa nga raw talaga siyang kailangan matutunan, na kung sa ay katulad raw nung Game 2 against SMB, na kung sa ay kailangan pa raw niya talaga kumalma, then move on and do better sa next games. Ang isa nga sa pinakamaganda talaga na sinabi rin ni RJ Abarientos at talagang kiniklaim niya ay itong sinabi niyang, "For sure, I see myself growing old dito. Sana. Alam kong tatagal ako dito kasi marami pa akong matututunan." So ganito ang totoong player, kita mo sa kanya yung tiwala niya sa sarili at talaga namang gustong matuto, hindi lang para sa kanyang sarili, maging para sa team. Sa isang interview sa Duar Abante Radio, sinagot ni Coach Sean Chambers kung sino sa tingin niya ang pinakamagaling na naging import ni Coach Tim Cone. Ang naging sagot nga niya ay walang duda na si Justin Brownlee ang unang-una sa listahan. Alam naman natin at inamin niya noon pa na fan din siya ni Justin Brownlee dahil nga sa abilidad nito sa basketball at sobrang humble din.
At mali pa tayo rito kay Isaac Go and Jamie Malonzo. Speaking of Jamie Malonzo, marami na ang nag-aabang sa pagbabalik Hinebra nito dahil matagal-tagal na nga rin itong hindi nasisilayan sa hardcourt simula nung napuruhan ang binti nito noong Abril. At maging kay Isaac Go, ang dami na ring nag-aabang kung kailan ba talaga makakapaglaro muli ito para sa Barangay Hinebra. So ayon nga sa nakalap nating impormasyon, ang dalawang manlalaro pa lang ito ng Barangay Hinebra ay walang pag-asa na makabalik sa hardcourt ngayong PBA Governors Cup Playoffs. Batay sa naging update dito ni Hinebra head coach, pareho nga raw pong may iniinda pang injury sina Isaac Go and Jamie. Kaya hindi pa nga raw po ito makakahabol ngayong conference na ito. Dahil ito nga raw si Isaac Go ay posible palang operahan sa tuhod. At si Malonzo naman ay hindi pa nakakabalik matapos na magka-injury noong Abril. Kaya ayon kay Coach Tim, kakailanganin raw po ng milagro para makahabol ngayong conference ang dalawang ito. So miracle ang pag-asa ni Coach Tim. So kung ganon, prayer para sa mabilis na pag-recovery nila Malonzo and Isaac Go. Dahil mas masarap manood ng game kung makikita mo yung mga players healthy at talagang 100% ang performance na kayang ibigay sa laro. So hindi lang kina Isaac Go and Malonzo, maging sa iba pa nga pong dumaranas ng injury. Prayers para sa kanila.